Magandang araw po muli sa bawat isa sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programa ng Araw-Araw na Pagpapala. Inaanyayahan ko po kayo, tayong po muna ay dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Diyos na napakabuti. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Kristo, maraming salamat po Diyos. Kami po ay patuloy na lumalapit at nakakaisa, Panginoon, sa iyong paanan na may pagkakaroon ng iisang puso, pagkauhaw at paggutom sa iyong salita. Banal na Espiritu, samahan po ninyo kami sa pag-aaral na ito. At dalangin po namin kayo ang siyang patuloy na manguna upang kami matuto sa mga salita mo at higit sa lahat, maisapamuhay po namin ito na may kagalakan at kapayapaan. Sa aming pagpapatuloy kayong maitaas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo magmula po sa aklat ng Efeso dito po sa Ganap na Buhay Biblia o Full Life Study Bible. Sa aklat po ng Efeso mula Kabanata 4, talatang 1 hanggang 6. Pinamagatan ko po itong bearing with one another. O tayo po ay magtulungan sa ating mga pasanin. Sabi po rito sa verse 1 sa Tagalog po, "Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos." Ang naninikluhod po rito at nakikiusap ay si Apostol Pablo, na isa pong lingkod at tapat na manggagawa ng Panginoon. Sabi niya po sa verse 2, "Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan." Verse 3, "Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Iisang pananampalataya at iisang bautismo." Verse 6, last verse, "Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat." Ito po ang pakiusap ni Apostol Pablo sa isang iglesia po sa Efeso. Ito po ay isang mga mananampalataya na hindi po nagkakaunawaan. Pinapaalalahanan po sila. Kumbaga po, ang kapatid na panganay ay si Apostol Pablo. Siya po yung nangangasiwa sa iglesia po ng Efeso. Pinapalalahanan niya po ang kapatiran na magkaroon ng pagtutulungan sa pasanin. Of course, lahat po tayo ay may kanya-kanyang problema. Madalas po kasi ang nangyayari, siyempre, problema sa bahay, nadadala po sa iglesia, sa simbahan o sa kongregasyon, na minsan nakaka-epekto ito sa pagsasamahan bilang mananampalataya. Kaya po hinabilinan niya po ang mga kapatiran o mananampalataya na magkaroon ng paumanhinan, magkaroon ng pagtutulong-tulong sa pasanin, na maging mapagpakumbaba daw po. Alam niyo po, sa totoo lang, mahirap magpakumbaba sa isang tao. No, kahit sabihin mong kapatiran, kung ang ating puso ay hindi po nakasentro o nasasalig ang kapakumbabaan sa Panginoon. At ang pagkakaisa lamang po ng pagkakumbabaan at pagkakaisa ng pag-iibigan, pagpapasakop sa isa't isa, ay hindi po daw kayang gawin ng laman. Sabi po sa Galatia chapter 3 verse 3, ito daw po ay magagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin po, lahat po tayo, wala pong exclusion doon, lahat po tayo ay buong puso daw po nagpapasakop sa gabay ng Espiritu Santo, dahil hindi po natin kayang gawin ang magpasakop, magpakumbaba, magkaroon ng unawaan, magmahalan, kung hindi po wala ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Makakamtan lang po at matatamo natin ang kapayapaan, pagmamahalan, pag-uunawaan at kapakumbabaan kung tayo po ay may pusong tunay na lumuluhog sa banal na presensya ng ating Panginoon. Walang dilit iba kundi ang kanyang ikatlong persona,
ang banal na Espiritu. Madalas po nawawala o nabibigyang walang bahala ang banal na Espiritu Santo. Ito po ang pinaka-sensitibo. Ang ikatlong persona ng Diyos ay ang Holy Spirit. Kung hindi po maayos ang ating puso, nakakalungkot po, hindi natin kayang gawin ang magkaroon ng pagkakaisa. Tandaan po natin, tayo tinawag ng Diyos bilang isang mananampalataya. Iisang Diyos ang tumawag sa atin, isang pananampalataya, at iisang banal na Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Magpasakop po tayo upang mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, upang sa gayon, at pag nalugod ang Diyos, pagpapalain po ang iglesia, ang pamilya, ang kongregasyon, anumang samahan na ang Diyos ang namumuno, Diyos ang siyang nangunguna, ay pinagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Muli, makapangyarihang Diyos sa lahat, aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong banal na presensya sa araw na ito. Salamat po sa paalala mo sa amin bilang mga magkakapatid, bilang mga anak mo, Panginoon, na kami po ay magmahalan, magpakumbaba, magbigayan sa isa't isa upang matamo po namin ang iyong panawagan, ang banal na pagkakaisa na nagmumula sa iyong kalooban. Samahan niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang upang sa gayon, Panginoon, makamtan po namin ang kapakumbabaan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu Santo. At magagawa lamang po namin ito kung kami magkakaisang luluhog sa iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon. Ito po aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, mga minigiliw naming mga taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa minsan pa nadulutan po namin kayo ng mga salita ng Diyos na nagbibigay pag-asa, na nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso, na nagbibigay ng paglago ng ating espiritual na pananampalataya. Ano man ang ating kahilingan, pangangailangan, umasa lamang po tayo sa Diyos. Ang sinabi po niya, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. Higit sa lahat, kapatid, lagi nating unahin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.